Pinagpalang umaga po sa bawat isa. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoong Jesus na buhay. Amen! Isang malakas na hallelujah nga po para sa ating Panginoon. Amen! Happy Sunday everyone! At sa mga kasama po namin online, samahan niyo po kami as we worship the Lord God Almighty. At tunay nga po na ang Diyos na ating pinupuri ay buhay magpakailan pa man. Amen! Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at pwede po ba kamayan muna po natin ang ating mga kapatid dahil I know naman na na-miss nyo po yung bawat isa. Kahit hindi nyo na sila. Ayan, sa mga kasama po namin online, pwede po natin i-share ang ating pong live via Facebook at meron din po tayo sa YouTube live. Patuloy po nating papurihan ang ating Panginoon. Let's worship the Lord with all our hearts nang wala pong hesitation, nang walang reservation. Huwag mo munang papansinin yung mga katabi mo. Ikaw at ang Diyos lamang po sa mga panahon at mga oras na to. Amen. And let us all pray and let us worship the Lord sa panibagong umaga na pinagkaloob po niya sa bawat isa po sa atin, Panginoon. We thank you, Lord God, for this another day, Panginoon, that you have given us, Lord God. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos na buhay, Panginoon, sa amin pong mga buhay, Father God. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo po sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, na kami po ngayon ay malaya ng pinupuri ka, malayang sinasamba ka, Panginoon, at malayang na itataas ang aming mga kamay, Panginoon, upang papurihan ka at luwalhatiin ang iyong banal na pangalan, Panginoon. Salamat, Lord God. And as we go through this worship, Panginoon, let your Holy Spirit move upon this place, Lord God. At hayaan mo, Panginoon, na muli naming maranasan ang pagkilos nito, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na i-offer namin ang aming pong mga buhay para mapapurihan ka, Panginoon. I-offer namin ang aming mga tinig, ang aming mga talento, Panginoon, upang mabigyang parangal ang banal na pangalan mo lamang, O Diyos. Salamat, Lord. Sa iyo lamang po namin ibinibigay ang mataas na papuri, pagsampa, pagdakila at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Bisa pa nga ba tayo pong lahat ay sumigaw ng hallelujah! Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dahil tunay nga po na sa piling ng ating Panginoon merong katagumpayan. Amen! Hallelujah! Na sa pangalan po ng ating Panginoon nandun na yung tagumpay 2,000 years ago pa. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, for what you've done on that cross of Calvary, Lord God. We worship you, Lord. Sa sigaw ng alon di mangangamba, sa gitna ng dilim di tayo mag-iisa, hindi ako mag-iisa. Hindi matatakot, hindi matitinag, pagkat ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Sabihin nga natin, wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Yes, Lord. Pagkat, O Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, Panginoon, pag-ibig mo, kanlungan ko, pangako mo, sandigan ko. Minsan nga po, sabihin nga po natin sa ating Panginoon, na sa sigaw ng mga alon, hindi tayo mangangamba. At sa gitna man ng dilim, hindi tayo mag-iisa. Amen. Sa sigaw ng alon, di mangangamba. Let's worship the Lord God. Sa gitna ng dilim, di ako mag-iisa.
Diyos ang aking pag-asa. Wala nang hahanapin pa, wala nang hahanapin pa. Pagkat, oh Diyos, sapat ka na. Wala nang hahanapin pa, wala nang hahanapin pa. Pagkat, oh Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, Panginoon, pag-ibig mo, kalungan ko, pangako mo, sandigan ko. Declare nga natin na narito na ang tagumpay, narito na, narito na. Ang tagumpay ay narito. Let's sing! Narito na, narito na. Ang tagumpay ay narito, narito na. Narito na, narito na. Ang tagumpay ay narito na, narito na, narito na. Ang tagumpay ay narito, narito na. Narito na, narito na. Ang tagumpay ay narito na, narito na, narito na. Ang tagumpay ay narito na. Yeah. Wala nang hahanapin pa. Pagkat, oh Diyos, sapat ka na. Wala nang hahanapin pa, wala nang hahanapin pa. Pagkat, oh Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, kanlungan ko, pangako mo. Pag-ibig mo, pag-ibig mo, kanlungan ko, pangako mo, sandigan ko. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na narito na ang tunay na tagumpay, Father God. Atin pong purihin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. At patuloy nating papurihan ang atin pong Panginoong Jesus na buhay. Amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ka, Panginoon, sa mga pagkakataon at sa mga oras na to. Dahil sa piling mo, Panginoon, ay tunay na nandun yung tagumpay, Lord God. At sa aming pong mga buhay, Panginoon, Ikaw lamang ang siyang maghahari, Lord God. Wala kaming ibang pupurihin, wala kaming ibang dadakilain, Panginoon, kundi Ikaw lamang, O Diyos. Hallelujah. Sa gitna ng kaguluhan, tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, Panginoon, sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay iyong sinabi, Panginoon. Ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila at kailanman di maihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian ang aking alitan. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, Panginoon, sa templo mong banal, may bagong kagalakan. At ang tanging mananatili ay ang iyo lamang sinabi,
kataas-taasan, kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Let's declare! Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kalikasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kalikasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko ay maghari ka. O Diyos, maghari ka. Oh, maghari ka. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa iyong kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa iyong kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa iyong kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo. Can we lift up our hands to the Lord? Kalikasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin Minsan pa sabihin nga po natin, dakila. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko. Sabihin nga po natin sa ating Panginoon, Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. sa'yo lamang, Panginoon. Sa iyo ang Hallelujah. kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa iyong kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Oh, maghari ka. Hallelujah. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sabihin natin sa ating Panginoon, Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. for the last time, sabihin natin, sundin ang loob mo, Panginoon. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian,
kalwalhatian. Hallelujah, sa'yo ang kaharian. Hallelujah, Lord, purihin ka, Jesus. Hallelujah. Psalms 118. Give thanks to the Lord, for He is good, and His love endures forever. Let Israel say, His love endures forever. Let the house of Aaron say, His love endures forever. Let those who fear the Lord say, His love endures forever. When hard pressed, I cried to the Lord. He brought me into a spacious place. The Lord is with me. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? The Lord is with me. He is my helper. I look in triumph on my enemies. It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans. It is better to take refuge in the Lord than to trust princes. All the nations surrounded me, but in the name of the Lord, I cut them down. They surrounded me on every side, but in the name of the Lord, I cut them down. They swarmed around me like bees, but they were consumed as quickly as burning thorns. In the name of the Lord, I cut them down. I was pushed back and about to fall, but the Lord helped me. The Lord is my strength and my defense. He has become my salvation. Shouts of joy and victory resounds in the tents of the righteous. The Lord's righteous hand has done mighty things. The Lord's righteous hand is lifted high. The Lord's right hand has done mighty things. I will not die, but live. I will proclaim what the Lord has done. The Lord has chastened me severely, but He has not given me over to death. Open me for the gates of the righteous. I will enter and give thanks to the Lord. This is the gate of the Lord through which the righteous may enter. I will give you thanks, for you answered me. You have become my salvation. The stone the builders rejected has become the cornerstone. The Lord has done this, and it is marvelous in our eyes. The Lord has done this every day. Let us rejoice today and be glad. Lord, save us, Lord. Grant us success. Blessed he who comes in the name of the Lord. From the house of the Lord, we bless you. The Lord is God, and He has made His light shine on us. With bowls in hand, join in the festal processions up to the horns of the altar. You are my God, and I will praise you. You are my God, and I will exalt you. Give thanks to the Lord, for He is good, and His love endures forever. His love endures forever. Hallelujah! Walang magagawa yung mga kaaway namin, Panginoon, dahil Ikaw ang aming pagkasama, Father God. Ikaw ang aming tagumpay, Panginoon. Ikaw ang siyang nagtagumpay na sa lahat ng laban, Father God. Wala po sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, pinagtagumpayan mo na. Tinapos mo na, Lord God. At ikaw ngayon ay muling nabuhay para po sa aming mga anak mo, para sa aming lahat, Panginoon. Salamat, Lord God.
Hallelujah, Jesus. At tunay nga, Lord, that you are worthy to be praised, Lord God. Hindi dahil sa mga bagay na ginawa mo, Panginoon, kundi dahil ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos ni Isaac, ni Abraham at ni Jacob, Panginoon, at ang Diyos na aming pinupuri sa mga oras na to. Ikaw lamang, O Diyos, wala na pong iba. Sa'yo lamang namin itataas ang aming mga kamay. Sa'yo lamang namin iaalay ang aming mga papuri, ang aming mga tinig, Panginoon. Ikaw lamang, Lord God, ang siyang mapapurihan, Panginoon. Because you deserve to be praised. You deserve to be glorified, O God. You deserve to be magnified, O Lord. You deserve all this worship from your people, O God. We glorify you, O Lord God. Purihin ka, Diyos. Worship the Lord. Let your voice be heard. People of God, let your voice be heard. Let your voice be lifted up. Let your worship overflow sa oras na to. At hayaan mo na patuloy na kumilos ang ating Panginoong Jesus. And let us remember what God did on that cross of Calvary. Para lang mapalaya ka, mapalaya ako, at mapalaya tayong lahat mula sa kasalanan na nagagawa natin. Tunay nga, Panginoon, that your love for us is forever, Lord God. Your love for us endures forever, Lord. And thank you, Lord, for what you've done. Thank you, Lord, for what you've done for us, oh God. Hallelujah, Jesus. Say, on the hill of Calvary, my Savior bled for me. My Jesus set me free. Look at the wounds that give me life, grace flowing from His side. No greater sacrifice. What He's done, what He's done, all the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven, my future is heaven. I praise God for what He's done, and sing for the freedom He has won. Hallelujah, Jesus. Sing for the freedom He has won. Even dead is dead and gone. Enough is overcome. Speak, say the name above all names, over every broken place. He is risen from the grave. What is done, what is done, for the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven, my future is heaven. I praise God for what He's done, what He's done, what He's done. All the glory and
worship you, Lord. You have overcome the grave. We glorify you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa mga pagkakataon na to, Father God. And we will sing hallelujah to your name, O God. We will sing praises to your name alone, Lord. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Jesus, you have overcome the world. Jesus, you have overcome the world. Come on, church, let's worship the Lord. Let's sing hallelujah. We worship the Lord. Hallelujah. You have Amen. We overcome. worship the Lord. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Church, worship. Hallelujah. Yes, Lord, we shout You hallelujah. have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the Let's world. declare. Jesus, you have overcome the world. Jesus, you have overcome the world. Yes. Hallelujah, Lord. You have overcome the world, Lord. And thank you, Lord, for this day, Lord. Tunay nga, Panginoon, that you have overcome the world, Panginoon. And we thank you so much, Panginoon. Salamat sa inyo sa araw na ito, Panginoon, na kung saan, Lord, inaalala namin, Panginoon, na kayo ay nabuhay, Panginoon, para sa aming lahat, Panginoon. And kami ay naniniwala, Panginoon, na hanggang ngayon, Panginoon, sa aming mga puso at sa aming buhay, Panginoon, kayo ay hindi na muling namatay sapagat kayo ay buhay, Panginoon. At taglay po ng buhay, taglay po ng bawat sa amin, Panginoon, ang buhay na inyo pong ibinigay, Panginoon. Kaya Lord, as we come to you this morning, Lord, may you continue, Lord, your Spirit continue to flows. Lord, in this place, Panginoon, patuloy na maranasan ka namin. Patuloy kami na magkaroon ng expectant heart, Lord, sa umagang ito at patuloy ka naming itataas, Panginoon. At patuloy na isi-celebrate, Panginoon, ang inyong napakalaking ginawa sa buong sangkatauhan, Panginoon, na yun ay namatay ka sa krus, inilibing at muling nabuhay, Panginoon. Kaya we thank you, Lord, at sa iyo namin ipinagkakatiwala ang oras nito. Bless us, Lord, and let your Spirit be with us. In Jesus' name, amen and amen and amen. Good morning po. Hindi po ako ngayon yung mag-preach. Tayo po ay patuloy na magalak, hindi lamang po sa ating pag-aawitan, kundi sa ating
pagpapasalamat at pagbabalik ng kapurihan sa Panginoon sa pamamagitan na ating pagbibigay. Kaya kung lahat po kayo ay meron ng mga sobre o wala pa, meron pong sobre sa likod. Ayun, so may ikot po. Putin, itong araw na ito, ginugunita natin o inaalala natin ang regalo ng Panginoon sa atin, no? Na siya ay muling nabuhay, hindi lamang po namatay, kundi muling nabuhay at tayo po'y biniyayaan ng sobrang pagmamahal ng Panginoon. At dahil doon, ay kulang pa nga kung ano pa yung laman ng ating mga bulsa. And I challenge everyone na tayo ay magbigay ayon sa ating kagalakan ng ating puso. Ayun po, kung paano tayong biniyayaan at binless ng Panginoon, ganun din po nating i-bless ang Panginoon, ang kanyang templo, ang kanyang mga gawain sa umagang ito. At tayo po'y magkaroon ng panandaliang panalangin sa ating mga kaloob, sa ating mga ikapu, sa ating mga pinag-ipunan na ibigay sa Panginoon ngayong linggong ito, Lord. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat pong muli sa patuloy mong biyaya at mapaw mong grasya, Panginoon. At sa iyong trono, Panginoon, ikaw ay bumaba at kami nga ay iyong sinamahan, Panginoon. At sa krus ng Kalbaryo ay bumuhos ang iyong dugo, ang iyong awa, ang iyong pag-ibig, Panginoon. At ito ay naranasan namin, Lord. Naranasan namin yung pagkilos, ang iyong paglilinis, Panginoon, at ang iyong pagbibigay ng bagong buhay sa amin, Panginoon. Kaya salamat dahil dito, Panginoon, ay hindi namin masuklian, Panginoon, ang ginawa mo. Ngunit sa aming mga makakaya, Panginoon, ay kaya naming magbigay, Panginoon. Sa abot ng aming makakaya, Panginoon, sa aming pangkabuhayan, Panginoon, sa aming mga trabaho at pinagkukunan pinansyal, Panginoon. Alam namin, Panginoon, at gusto namin i-honor na itong mga bagay na ito, Lord, sa mundo ay galing sa inyo, Panginoon. Ang lakas na mayroon kami, kalusugan o kalakasan na mayroon kami ay nagmumula sa inyo, Panginoon. Ikaw po ang aming kalakasan, ikaw po ang aming source of income, Lord, source of everything, Panginoon, sa buhay namin. Kaya, Panginoon, ino-honor ka namin sa aming pagbibigay, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay magalak ka, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay mapupurihan ka namin, Lord, sa aspetong ito ng pagbibigay namin, Panginoon. Salamat pong muli at sa inyo namin tinitiwala, Lord, yung aming mga ikapu, yung aming mga offerings at patuloy pang magamit ang inyong templo. At marami pang ma-bless, Panginoon. Marami pang makarinig ng inyong mabuting balita. Sa umagang ito, Panginoon, ay itinitiwala po namin ang aming mga susunod pang gawain, Lord. Sa inyo namin ibinabalik na ang lahat ng may papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Salamat po. Iikot po. Just fight a little longer, my friend. It's all worth it in the end. And when you've got nobody to turn to, just hold on and I'll find you. I'll find you. I'll find you. Just hold on and I'll find you. I've prayed prayers to heaven from my lowest place. I have held your blessings. God, you give and take away. No matter what, your grace is enough. No matter where I am, I'm standing in your love. I'll
the mountains I will bow my life. Just hold on and I'll find you. I'll find you. I'll find you. Just hold on and I'll find you. I'll find you. I'll find you. Just hold on and I'll find you. And I am not alone. Amen. Nabitin ba kayo? Parang walang 5 minutes yun 2 minutes lang? Amen. It's so good to be in the house of the Lord. Dito po ako sa Red kasi Red yung team natin. Amen. Parang hindi Pasko ng pagkabuhay yung mga itsura ninyo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, Happy Resurrection Sunday. Ayan. Ibig sabihin po, ang Diyos ay buhay. Amen. Parang si Aryan lang yung masaya Yung nanay hindi. Praise the Lord. It's so good to be in the house of the Lord. Amen? Laging masarap at maligaya at nakakagalak kapag tayo po ay nagkikita-kita. Sabi mo nga sa katabi mo, natutuwa akong makita ka. Yan. Yung iba naman, lagi naman yung kasama mo na lang. Yung iba naman, sabi mo, I'm so happy to see you. Amen. And even yung mga nasa online, yan we're so happy to see you and you see us. Amen. No, yung mga nasa online, yan yung mga Ate Elma, Palaganas and Company, pangalan na to, Jericho, ayan. Ngayon ay water baptism ni Jericho sa Australia. Yay! Congratulations, Jericho. And of course, regards sa napakaganda kong inaanak na si Faye. Ayan, hope to see you here in the Philippines. Hindi ako nakapunta sa kasal niyo kasi flat yung eroplano, hindi kami natuloy. Ayan, kasal nila last January. Tama ba? Ay, February. Ayan. Ay, January yon, may invitation ako Kaya lang hindi ako makarating kasi nga puno yung schedule, tapings, commercial shooting, ganyan, TV guesting. So, ang hirap, no? Itong si Ate Mahal, lagi na lang nakakontra talaga ka kung ano yung sinasabi ko. Kontra ng kontra. Wala ka ng ayuda talaga, sabi ko sa'yo. Sabi ko kay Kap, itigil na ang ayuda sa bahay niyo. Amen. Sabi mo sa katabi mga ulit, na-miss kita. Sabi nyo nga kay Mama Bear, na-miss kita, Mama Bear. Yan. Oy, si Ate Reynalyn. Happy birthday, Ate Reynalyn. Ay, hindi ba ngayon? Akala ko birthday mo ngayon. Kasi naka-red tayong lahat. Akala ko sineselebrate natin. Of course, Jolo. Ayan, wala pang tulog yan. Galing sa work. Kasi, call center. Hello. Ganyan. So today, we are celebrating about the Resurrection Sunday. No, tayo po mga Kristiyano, dapat ito yung isa rin sa ipinagdiriwang natin na napakamahalaga. Why? No, sabi ko nga dapat yung kung ipinanganak si Jesus dati, pag Pasko, 25, sineselebrate natin. Sana ito rin yung Sunday, yung muling pagkabuhay. Kasi ito, isa rin ito sa pinaka-vital kung bakit tayo nagkaroon ng salvation. Di ba? Uy, binin mo yung mga Diyos ng ibang religion, hindi na buhay. Si Buddha na natiling nasa libingan, si Muhammad nasa libingan, at yung iba pa mga Diyos na natiling sa libingan. Pero si Jesus Christ, 3 days after na mamatay siya, nabuhay, at dahil doon tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. Amen! And you know what? Ang Easter Sunday, hindi lamang sa Pilipinas sineselebrate. No, kadalasan nga pag sineselebrate yung Easter Sunday, spoiler, di ba? Yan. Pag sineselebrate yung Easter, iba-iba yung ating approach, iba-iba yung the way na sineselebrate natin, no? At kung maalala natin dati, nung naalala ko nung bata ako, nakatira ako sa Agudo. I don't know, Agudo, Mayon, Tagaytay, sa may Blumentritt. Meron kaming mga ganito, lampasan ko lang yan. Diyan. Ito, totoo, yung tiyahin ko, gigisingin talaga kami ng alas 3 na madaling araw. Kasi bawal kaming malate sa salubong, alas 4 na madaling araw. No, naalala niyo yan?
Ako lang dati gumano niyan. Di ba ano? Sister Nimpa, alam mo, lalo na dyan sa malapit sa place natin. Si Keruel, di ba? Si Keruel madalas nagpapapako pa ata to dati. Ay, Angel, si Sister Nimpa. Janet, di ba? Napag-aalo ko talaga yung pangalan yung dalawa. Sorry po, nalolobat ako. Kasi, Lord, I pray for the new iPad, Lord, na ibibigay niyo sa akin, Lord. Thank you, Lord. Hindi si Kuya Rowel pag iPad kay Kuya Rowel. And of course, most of us, talagang masyado nating inaano ito dati, di ba? And sabi nga ng iba, this Sunday, this day, is the most holy na mga religious na holidays. No? And of course, ito, di ba, naranasan nyo din yan. Ay, sorry, ito. Yan. Easter egg. So, dalawa lang kami ni Sister Janet nag-Easter egg. No? Dati, nagsisimba ako sa Villa Marina naman. May Santa Caterina. Naalala mo Villa Marina? Sister Nimpa, hala, asan na siya? Ayun. Naalala mo yung Villa Marina? Ano yun? Sa may tapat ng bayan yan dati, di ba, may church. Yan. Diyan kami naghahanap ng itlog kasi ang laki ng place, ang ganda ng place. Pagbaba mo may swimming pool, sa kabila may basketballan. Diyan hanapan talaga ng itlog. And, you know what? Etong celebration na ito ay until today, ginaganap po yan. Kaya mamaya, wag mo na kayo maghahanap. Pinapangunahan ako. Wala mo na. Mamaya pa yan, after ng benediction, kasi nyo hanapin yung mga itinagong. Please lang, pakihanap po. Kasi nung nakaraan, 2 years na, hindi pa nakikita. Opo, totoo. 2 years. Nung pa na nakasipit doon sa milikod ng kortina, naka-scotch tape. Parang, ang baho naman dito sa church. Konti lang yan ha, 50 pieces lang yan ha. O, mamaya na. Yung iba naka-display na nga at kitang-kita eh. And of course, sige, balikan ko lang po. Uy, wala mo na maghahanap. si Nanay Norma, ayun yung sa akin, nasa TV. Alright, o sige, tuloy na natin. Move on muna tayo sa itlog. Uy. So, Christians, in the first century, kung babalikan po natin, no, wala silang mga ganitong klaseng mga annual na observance gaya ng mga event ito, no. Actually, yung the word Easter talaga ay biblical naman kasi makikita natin sa text ng Acts chapter 12 verse 4, diyan nakita yung salitang Easter. Ayan no, blinak ko. And we had apprehended him, we put him in prison and delivered him after Easter to bring him forth to the people. And actually, pag sinabi po kasing Easter, connected din po yan sa Greek word na Passover. No, ibig sabihin yung Passover na kung saan makikita po natin yung translation ng Easter sa King James Version, naging Passover siya. Susunod niyo po ba ako? Amen? Patay. Di ba? So, kumaga, napaka-reasonably na kung saan sa New Testament, noon pa man, sineselebrate na ito. Kaya lang, ginawa po siyang ang pangalan ay Passover. Sabihin nyo nga po, Passover. Yan. And the annual observance ay naging tradition at na-introduce na papunta sa 2nd and 3rd centuries. No? Binibigyan ko lang kayo ng background kung bakit sineselebrate natin yung ganitong klaseng Resurrection Sunday. And church today, na patuloy na nagpa-follow sa Bible, na nagiging pattern, sometimes yung iba nakakaligtaan na. No? Pero tayo po, pag nagtawagan, hindi po Easter. No? Brother. Kundi Happy Resurrection Sunday. Amen? So, Resurrection Sunday. Ha? Baka mamaya may mag-post dyan sa GC. Happy Easter po. Ayan, hindi na po tayo Easter kasi tayo po ay binago na ng Panginoon. Amen? At yan din na itinuro ni Paul. No? Itinuro ni Paul. Makikita po natin yan sa Galatians chapter 4, verse 9 to 11. And of course, mismong yung pagbabalyo ni Jesus, dapat binabalyo natin yung pagwa-warning ni Jesus regarding doon sa mga tradisyon na kung saan na hindi naman talaga dapat na pinapractice
na natin. So, kumbaga, hindi naman na to, tawag dito, this does not, ang hirap pag English, I'm so hard to, parang yung hindi natin madidemean yung importance, no? Dapat hindi mawawala sa Kristiyano yung pagse-celebrate ng resurrection ng ating Panginoong Yesus. Amen. No, kumbaga, yung Resurrection Sunday or Resurrection na ginawa ng Panginoong Diyos, yung nung siya po ay muling nabuhay, dapat ito ay i-value natin dahil ito po ay napakamahalaga at significant po sa ating mga Kristiyano. Minsan ang nakakalungkot, minsan nakakalimutan na ng iba, no? And nung inaaral ko po ito, sabi ko, what if kaya, no? What if Christ hindi po muling nabuhay? No? What if kung si Jesus nung namatay hindi na muling nabuhay? Ano kayang meron tayo? Paano kaya tayo? Siguro una makikita natin yung gospel preaching is vain. Kumbaga, yung pag-share ni Pablo, yung pag-uusap natin ito, parang wala na. Parang, ano ba yung vain? Parang Oo, parang senseless, meaningless. Di ba, no? Yung the preaching of the apostles na mga nababasa natin sa Bible, pag hindi nabuhay ang Panginoong Jesus, kung hindi nabuhay ang Panginoong Jesus, it is empty. It is meaningless. Why? Because they proclaim nothing more than a fairy tale. Yung pagbabasa ng Bible, yung pag-share nila ng salita ng Diyos, hindi to fairy tale lang. But of course, it is a story of fiction. Ibig sabihin, may katotohanan dapat. Pangalawa, kung hindi nabuhay si Jesus mula doon sa kanyang libingan, siguro our faith is vain. No? Yung belief natin sa ating Panginoong Diyos, ganoon din, would be empty, would also be meaningless. Amen? Why? Ano pang ikikwento natin? Siyempre, yung faith natin would be a lie. Siyempre, itong sinishare natin, yung naranasan natin bilang mga Kristiyano, is a story of make-believe. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Pangatlo, of course, siguro makikita natin kung hindi nabuhay ang Panginoong Jesus, the apostles were false witnesses. Why? Kasi sila mismo nakakita eh. Di ba? Kung hindi nabuhay ang Panginoong Jesus, they swore that God raised Jesus from the dead. Dapat ang isi-share ko sa umaga ito, nagpalit pa ako eh. Dapat nga kanina ulit, magpapalit ulit ako. No? Nakadalawang palit na ako. Yung unang palit, dapat ikikwento ko sa inyo kung paano nabuhay si Jesus. Kaya lang medyo common na sa atin eh, di ba? Alam na natin na madaling araw, mga alas 4 hanggang alas 5, merong mga babae na pumunta sa libingan, may dalang mga oil dahil lilinisin yung body ni Jesus. Kaya lang pagdating nila doon, nagulat sila, bukas na yung tomb. Ang tomb dati, hindi katulad ng tomb ngayon. Meron niyang malaking bilog at hindi yan na itutulak ng isang tao lang. Kailangan itulak ng mga 2, 3 tao dahil mabigat yon. Pero nagulat sila pagdating nila, bukas na. Tapos pagpasok nila, pagtingin nila doon sa pinagigaan ng body ni Jesus, wala na, tela na lang. At pagtingala nila, nagulat sila. Merong angel na nakakasilaw at kinausap sila. Wala na dito yung wala na dito yung hinahanap nyo. And from that, di ba, ang dami pang mga sumunod na mga istorya na kung saan si Jesus nagpakita at proof na si Jesus ay buhay. At ang pinakalas nga na nagpakita si Jesus, yung nagpakita siya sa 500 people nung siya ay aalis na sa resurrection. Ano ba tag doon? Yung pag-alis, pagbalik ulit ng ating Panginoon sa langit. And makikita din natin, no, the apostles will be a false witness. Why? Kasi they claim na
nag-spend pa si Jesus ng 40 days sa kanila after the resurrection. Halubilo pa sa kainan, nakipag-food trip pa, nakipag-inuman pa. Hindi inuman nila lasingan ha. Sabihin, eating and drinking kasama ang kanyang mga disciples. And kung hindi nangyari na nabuhay si Jesus, ang ating Panginoong Jesus, there is no way that they could have been deceived or mistaken. Or even, no, yung sabihin nila yung katotohanan, or maybe, matatawag po sila na sila ay mga sinungaling. Mga manloloko, mga deceivers. Buti pa si Sik nag-amen. Amen, Sik? Oh, amen daw. At kung si Jesus hindi siguro nabuhay muli, tayo po ay nandun pa rin sa ating kasalanan. Kailangan pa rin natin mag-offer ng blood. Kailangan pa rin natin mag-offer ng lamb. And tatandaan po natin kung hindi namatay at muling nabuhay ang Panginoong Jesus, hindi natin kayang mag-provide ng sacrifice na sobrang holy and without blemish. May nakikita pa ba kayo ngayon na holy and without blemish? Pwede siguro si Sik, kaya alay natin. Oo, di mo, ayaw niya. Pati siya, ayaw niya din. Amen. Ibig sabihin kasi, walang may kaya ng katulad ng ginawa ng Panginoong Jesus na siya ay holy and without blemish. And makikita na natin na kung ang Panginoong Jesus ay hindi nabuhay, tayong mga believers, tiyak yung kamatayan po natin. Naiisip niyo po ba yon? Kausapin niyo ako. Naisip niyo po ba yon? Na kung hindi nabuhay ang Panginoong Hesus para sa atin, ano na kaya tayo? Wala nang usap-usap, diretso na sa impyerno. Diretso na sa wrath ng Panginoong Diyos. Isipin natin kung gaano ka-barbaric ang Old Testament. At kung paano rin parusahan ng mga makasalanan sa New Testament. Hindi po ba? Makasalanan ka, o ikaw nagkamali ka, Hermie, sige, batuhin niya ng bato hanggang sa mamatay. Diba? Pero tayo ngayon, we're so blessed. Kasi kahit mamatay tayo physical, alam natin na iniligtas tayo ng Panginoong Hesus at alam natin na sa langit tayo pupunta. Sinong gusto sa langit? Taas ang kamay. Sabi ko, taas ang kamay, hindi amen. Sinong gusto sa langit? Taas ang kamay. O, di ba? Pagtaas lang ng kamay, nahihirapan ka pagpunta pa sa langit. Siguro yung ating faith, no, ay saan-saan na lang mapupunta at magkakaroon tayo ng pananaw doon sa mga false prophets or false messiah. And alam mo yun, yung mamamatay ka na lang ng makasalanan at walang kapag-asa, yun po. And kung hindi po namatay ang Panginoong Hesus at nabuhay para po sa atin, Christians are to be sobrang nakakaawang nila lang. Why? Because our faith in Him, it will lead us to refrain from much worldly pleasure. Siguro tayo po ay madalas na mapapersecute, mariridicule dahil po hindi nabuhay ang ating Panginoong Diyos. Sabihin na lang sa atin ng ibang tao, born again pala kayo, yung Panginoon nyo, hindi naman nabuhay. Tingnan nyo nga, patay siya hanggang ngayon. Nagigets po ba? So, ito po, no, ito po ay nilinaw ni Paul, no, na yung resurrection ng ating Panginoong Hesus should be, dapat ito yung ating foundational to our Christian faith. And if Jesus is not raised from the dead, wala pong matatawag na Kristiyano. Ngayon, nakita natin yung kahalagahan, no? Kung what if si Jesus hindi nabuhay magmuli mula doon sa kanyang
sa kanyang libingan. Ngayon, baliktarin naman natin. Let us examine the significance from another angle. Tanungin naman natin, if Christ has been raised, ang maganda, unang-una, meron po tayong justification. Hello? It verifies our justification. Why? Kasi Jesus claim His blood would be adequate. Di ba? Nung last Friday, sabi ng isang speaker, it is finished. Tapos na. Kung hindi nabuhay muli ang Panginoong Hesus, walang dugo na kayang tumumbas para tayo po ay matubos sa ating mga kasalanan. Baka lahat tayo nagpahampas-ampas ng... Nalungkot lang talaga ako. Ang daming post sa Facebook, hindi ko alam kung basher sila o hindi. Merong isa, yung post na isa, pag ganyan-ganyan ka pa, pagkatapos yan, babalik ka naman sa bisyo mo. Sa post po yun, hindi ko sinasabi yun. Nabasa ko lang. Meron pang isa, habang nagpapasal, ang dami nakapila. Tapos biglang may humarang, holy shot. Alam mo yung pinashot at shumat naman. Di ba nakakalungkot? Tapos yung uli kong sinin doon sa sa GC naming mga the begotten Son. Nakita niyo ba yung mataba, nakapako sa krus? Ultimo mismo sila, minamak nila. Ang taba laki na. Hindi naman sila laki na sa akin. Mas malaki. The begotten Son. Bigatin. Alam mo, hindi bigatin. Bigatin. Mabigat. Tapos nakalagay sa krus, ang nakalagay sa caption, the begotten Son. Sometimes, parang funny, no? Pero hindi natin parang hindi nabibigyan ng value yung kahalagahan ng ginawa ng Panginoong Hesus. Sabi nga doon, it is finished. Wala nang ni isang makakagawa ng ginawa ng ating Panginoong Diyos. Kumbaga, by raising Jesus from the dead, ipinakita, dinemonstrate ng ating Panginoong Diyos yung acceptance of Jesus being the ultimate sacrifice for our sins. Sana mabigyan po natin ng value yun, yung pagkakamatay ng Panginoong Hesus para po sa atin. Pangalawa, is makikita po natin that it demonstrate the power available to the Christian. Yung power available at our conversion. Nung na-convert tayo sa Panginoon, naalala niyo ba nung first time kayong na-convert? Sige nga, kung naalala nyo, anong buwan? December. Anong event? Family Day, December? Hindi, si Ate Mama Bear. Annual planning. Amen. Nung nandun tayo sa RRC, kaya babalik tayo ngayong December doon, mga workers. Kasi napakasarap sa RRC. Kahit isang gabi lang tayo, solve tayo. Di ba, no? Buffet. O pag gusto nyo sumama, mag-ready lang kayong 1.5. Hindi kasi talagang solve ka doon, di ba, Kuya Ruel, no? Yung slide doon, yung mula Apari hanggang Hulo. Grabe. Tapos pag lublob mo, San Juanico Bridge yung lalim ng tubig. Napakasarap na maalala natin lagi yung power na available to the Christians nung tayo po ay nabuhay na ang sinusunod nating buhay ay yung buhay na ibinigay ng ating Panginoon. Hello? Yung power available to live the Christian life. So, totoo lang naman talaga Hindi natin kaya kung wala si Jesus sa buhay natin. Amen po? Amen? Di ba, no? Yung mga pinagdaraanan natin araw-araw, yung mga problemang pasan-pasan natin, kung hindi natin nakilala si Jesus sa buhay natin, kung hindi rin natin nakilala si Lord sa buhay natin, ano na kaya tayo? Kaya nga ang ganda nung kinanta ng mga tatay talaga nung nakaraang taon di ba? Keruel, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko malaman kung saan ako pupunta. Ano yun? Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Yun naman talaga buhay natin Nung hindi natin kilala si Lord,
I remember nung ako po ay nag-backslide. Way back, hindi ko lang kung pinanganak na kayo, mga 2009 to 2012. That was the time that we are so sagana. Ano sagana? Kasi minegosyo ako, dalawang pwesto ng mga gitara at piano sa mall. And I am earning 8 to 15,000 per day. Ang sarap, no? Pero nising ko, wala ko naipon. Kasi napupunta lang sa Paddy's Point. Napupunta sa pa-swimming. Why? Kasi backslide ka eh. Sarado yung mata mo. Until the Lord na kinatok ulit ako at yung pastor namin dati sa COG, sinama ako sa Dasma. Nandun ko ulit na refresh yung aking pagkakatawag ulit sa ng ating Panginoon. And that is the power that available to the Christian life sa ating mga buhay. Na minsan kahit napapalayo tayo, yung pag-ibig ng Diyos, hindi po siya tumitigil at inahabol po tayo. Amen? At kung ako sa inyo, huwag nyo na pong danasin mag-backslide. Napakahirap pong bumalik. Alam niyo kung kailan lang kami nakabalik? 2014 na. 2013 na. Ang hirap po pag napalayo sa Panginoon. Kaya sabihin sa katabi mo, huwag kang magbabackslide. Pepektusan kita. Ito po yung isang magandang nangyari. Kung ang Panginoong Diyos ay nabuhay para sa atin, it gives us hope concerning our own resurrection. Kumbaga, yung kanyang resurrection, it gives us a living hope. Amen. Yung tipo bang naiisip mo na bagamat nagkakasala ka, pinapatawad ka ng Panginoong Diyos. At dahil siya ay muling nabuhay, alam natin na ang Panginoong Diyos, kung yung kanyang pagkabuhay, ay yun ang nagbigay sa atin ng pag-asa. Especially, if we are talking about yung concern about the resurrection of us, yung resurrection ng mga believers. Tayo, mamamatay man tayo physically, pero alam natin na sa pagbabalik ng Panginoon, tayo ay sasalubong ng sabay-sabay sa kanyang muling pagbabalik. Malapit na pong bumalik ang Panginoon. No, if we will look around sa mga nangyayari sa bagay-bagay sa paligid natin, it signifies na sobrang malapit na bumalik ng Panginoon. Sobrang gulo na ng mundo. Napansin nyo ba? Dati hindi naman ganyan kagulo. Bakit kung kailan naging high-tech? Kung kailan naging masyadong advanced ang technology, imbis na makatulong, parang ito pa yung nagdodrive sa atin para lalong mas maging masama ang tao. Di ba? Dati, ang games lang namin, Mario. Ton, 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 kuto, kuto, kuto. Di ba? Titirahin mo lang yung mga plant na lumalabas, pati yung mga pagong. Di ba? Tonon, tonon, tonon. Ay, iba pala yun. The old dribble, di ba? Ganun lang dating games namin. Ngayon, ang games sa mga bata, di ba? May hawak na kutsilyo. Sasaksakin sa likod, sa ulo. O kaya nga. Kaya nga ganun na lagi yung mindset ng bata. At the age ng sobrang 12, 8, 9, marunong nang manakit ng kapwa. Nakikits nyo ba? Yun sa amin, sa lugar namin, napakapasaway ng mga bata. Mga minor, walang takot. Why? Yung batas kasi natin, masyadong pumabor sa minor. Samantalang tayo dati, minor, huwe! Diba? Kahit yung bahay mo, taga-crossroad, gatas yung nanay mo, tinawagan, nandun ka sa Santa Caterina, dinig na dinig mo eh. Diba? Ang nanay ko dati, pag sumipol yun, alam na kagad yun eh. Hindi ganun dati ang tawagan. Diba? O yung mga tatay niya, ganun pa. Hindi lang ako marunong eh, kasi tumatal si klaway ko. Pag narinig ko dati yun, pag gumagano na yung nanay ko, automatic. Oo. Why? Kasi hindi pa masyadong mulat ang mga bata. Wala kaming protection noon.
walang BAUSI, walang RA 7210, walang RA 9210, pero mga disiplinado tayo. Pero ngayon, ang mga bata, sobra. Sabi ko nga, paano na yung mga susunod na generation? Hello? Ito, kababasa ko lang ng news kahapon. Approved na sa Thailand ang same-sex marriage. Approved sa Taiwan. Thailand. And hindi rin natin alam, no? We should pray for this. And ito yung mga sign na malapit ang bumalik ang Panginoon. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang magbabackslide. Sige, sabi mo, huwag ka nang magbabackslide. Backstroke na lang. And finally, it demands our complete loyalty. Why? Because He was raised and then exalted to become our Lord. At itong ating buhay, dapat inilalaan natin sa pagmamahal at paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos. Amen? Marami akong laging tinatanong, mahal niyo ba ang Diyos? Amen. Kaya niyo bang sumunod sa Diyos? Amen. Pero pag application na, yun ang pinakamahirap. Pero tayo ngayon, ang Lord sinasabi sa atin na kung siya ay namatay para sa iyo at muling nabuhay para sa ating lahat, it demands our complete loyalty. Hindi mo pwedeng sabihin sa asawa mong mahal kita, pero mamaya hindi pwede ha. Walang ganon. Hindi mo pwedeng sabihin sa boyfriend o girlfriend mo, MWF lang kita love, pero TTHS pahinga ako. Di ba? Lalo na kay Lord. Hindi pwedeng, Lord, I love you, pag Sunday lang. Pero kamusta yung buhay natin kapag Monday hanggang Saturday? So dapat itong ating buhay at yung ating service ay para sa Panginoon. Amen. And as I end, habang lumalapit yung keyboardist natin, sana makita po natin, no, yung impact ng resurrection of Jesus na dapat lagi po nating taglay sa ating mga buhay. Kumbaga, yung historical event na ito, it has a everlasting implications. Tingnan nyo ha, it was happened 2,000 years ago. Pero until today, nire-reminisce natin, binabalyo natin. Kasi alam natin na itong historical event na ito, it will last for everlasting. For both the believer and the unbeliever. Tayo po bilang mga believer, tandaan po natin, the believer must not lose sight of the significance of the resurrection. Sana po, wag po. No? Kaya nga ang tanong sa atin sa umagang ito, do our lives demonstrate that we serve a risen Lord and Savior? Or do we possess yung hope, yung peace, yung strength that the reality and the power of resurrections gives to the Christians? Nabibigyan ba natin, mga kapatid, ng value, ng kahalagahan yung resurrection ng ating Panginoon Yesus? At hindi lang sa ating mga believer, but of course, the unbeliever. They also need to examine the significance of the resurrection carefully. Why? Kasi dito po, it verifies yung deity of Jesus, yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Diyos, that He has all the authority. And also, it verifies yung truthfulness sa kanyang mga itinuro. Di ba? Yung sinabi sa John 14:6 that no one come to the Father except through Him. Totoo po yan. Minsan ginagawa nating joke yan. Pero tandaan po natin, kapag ang isang tao wala si Kristo sa puso at buhay niya, hindi siya mapapabilang sa kaharian ng langit. And His blood was shed para sa remissions of sin, para sa ikababayad, ikatutubos natin sa ating kasalanan. At ang maganda doon, sabi ng John 10:10, He came to offer an abundant life. In John 14 verse 2, He went to prepare a place for us.
believer to ha. Pinag-usapan natin. Hindi ka pa tumatanggap sa Panginoong Jesus, meron ka ng place, may bahay ka na sa langit kahit wala ka pang pag-ibig. At ang promise niya sa John 14 verse 3, He shall come again. He shall come again. There will be a resurrection of the dead and ensuing judgment. Yung mga Kristiyanong namatay na nung una ay muling mabubuhay para sa muling pagbabalik ng Panginoong Diyos. And if Jesus rose from the dead, then of course tayo, lalo na yung mga unbeliever, must believe in Jesus Christ. So sa umagang ito, sana may we never forget yung significance ng resurrection ng ating Panginoong Jesus. Let's all stand. Let's sing this powerful song. Let's sing this song. Praise What have you done? What did for me on the cross? Accused in absence of wrong, sin wash away in your blood. Too much to make sense of it all. I know that your love breaks my fall. The scandal of grace, you died in my place, so my soul believe. Oh, to be like you, give all I have just to know. Amen. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Death, where is your sting? Your power is earth as my sin. The cross has taught me to live, and mercy my heart now to sing. Let's sing. The day and its trouble shall come. I know that your strength is enough. The scandal of grace, you died in my place, so my soul believe. Oh, to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Oh, to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. You know, mga kapatid, no? Yung resurrection, ang pinaka-significant nito, that the Lord has given us a victory. No? The Lord has already won the battle. At kahit ano pang hadlang ng kaaway, hindi yan kayang pigilin ng grace. Hindi siya kayang pigilin. Kayang-kaya siyang pigilin ng grace ng ating Panginoon. Kaya today, let's declare na whatever things o whatever lies na idinidiin at sinasabi ng kaaway sa atin, tandaan natin, wala na siyang kapangyarihan sa buhay natin. Amen. We are redeemed by His precious blood, and the Lord Jesus
gave us a victory yung the time na siya mismo ay nabuhay mula doon sa libingan ng mga patay. So today, let us declare, let's sing yung grace, yung where is your sting? Death? Where is your Mismong ang kamatayan, wala nang bisa sa atin. Dahil alam natin, pag namatay tayo, wala tayong ibang patutunguhan, kundi sa presensya ng Diyos. taught me to Amen. and mercy my heart now to sing. The day and its trouble shall come. Let's declare. I know that the strength is enough. The scandal of grace, you died in my place, so my soul will live. Oh, to be like you, give all I have just to know you. Amen. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Oh, to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. To be like you, Jesus. There's no one beside you. Jesus, there's no one beside. Forever the hope in my Let's sing heart. again. It is between you and the Lord. Oh, to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, that your grace is enough, Panginoon. Salamat, Lord, sa inyong ginawa, Panginoon. Hindi lamang sa amin, Panginoon, kundi sa buong sangkatauhan, Panginoon, na ipinakita nyo ang inyong malaking pagmamahal, Panginoon, na kung saan ang aming Panginoon Yesus ay tumigis ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Inamak, inalipura, pinarusahan na hindi dapat na kami ay mismo ang dapat na parusahan. Namatay, Panginoon, para sa aming mga kasalanan. At muling nabuhay, Panginoon, upang patunayan, Panginoon, na kayo ang aming Diyos na dakila. Siya ay muling nabuhay, Panginoon, upang patunayan na siya ang Diyos na kayang iligtas ang sanlibutan mula sa napakasadlak na kasalanan, Panginoon. Kaya Lord, sa umagang ito, Panginoon, patuloy nga, naturuan nyo kami, Lord, na i-value, Panginoon, ang ginawang ito ng aming Panginoon Jesus sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, that we will stand by your grace, Panginoon, at hindi kami matitibag, Panginoon, ng anumang gawa ng kaaway. Hindi kami papadala sa anumang pandaraya ng kaaway, Panginoon, dahil ikiniklaim namin sa umagang ito kung paanong nagtagumpay kayo, aming Panginoon Jesus, 2,000 years ago. Ganun din po ay kiniklaim namin ang katagumpayan na ginagawa ninyo at gagawin niyo po sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, may your grace, Lord, and may your love continue to overflow, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Again, Lord, thank you so much, Panginoon. Hindi man namin kayang tumbasan, Panginoon, pero hayaan nyo na itong aming buhay, itong aming lakas, Panginoon, itong aming hininga, ano man ang meron kami, Panginoon, ito yung ino-offer namin sa inyong harapan, Panginoon. At nawa ito po ay maging mabangong samyo, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, ay patuloy na mabigyan ka namin ng karangalan habang kami ay nabubuhay, Panginoon. Salamat po sa inyo sa araw na ito at dinadakila ka namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Sige po, maaari po muna kayo makaupo. Ayan, naka-flash ba yung announcement? Wala.
Sige, siguro announcement na lang po bago tayo maghiwa-hiwalay sa umagang ito. Next Sunday na po yung ating family camp, no? At you can give your payment sa ating mga Hope Group mentors, no? Padala nyo lang po sa kanilang mga GCash para po ma-okay na po tayo. And then on the last Sunday naman po ay yung ating pong Hope Group, ano tawag doon? Hope Family Sunday. Yan, on the last Sunday. Magagather po ulit ng mga Hope Group at mag-celebrate po tayo sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. Sige po. Tayo na po tayong lahat ulit at tayo magwakas sa panalangin. Oh, it's all because of you, Jesus. It's all because of you, Jesus. It's all because of your love. Now my soul will live, and it's all because of you, Jesus. It's all because of you, Jesus. It's all because of your love. Now my soul will live. Lord, patuloy nga kami nagpapasalamat sa inyo sa araw na ito. Salamat pong muli sa inyong pagsama sa aming gawain, Panginoon. At nawa ay patuloy na kayo ay aming maranasan sa aming buhay, sa araw-araw, Panginoon. Ay patuloy niyo po kaming samahan, bigyan ng katatagan at patuloy na kami ay samahan, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. Sa pagbabalik namin sa trabaho, pagbabalik namin sa eskwelahan, na sa lahat ng anumang aming ginagawa, maging sa aming negosyo, sa mga bagay, Panginoon, na ginagawa namin para sa aming pamilya. Nawa ay patuloy niyo po kaming samahan at kasihan, Panginoon. Ingatan niyo po kami sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay at patuloy na ipabaon niyo sa amin, Panginoon, ang inyong pabor, ang inyong biyaya, Panginoon, ang inyong proteksyon sa bawat isa, Panginoon. Salamat po sa inyo sa araw na ito, maging sa mga nakasama namin online, nawa ay patuloy niyo pong pagpalain ang pamilya ng Blessed Hope in Christ Christian Ministries dito po sa Crossroad at sa lahat po ng aming kapatiran. Taas po natin ating kamay para sa benediction. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Salamat po sa inyo. Purihin ka po, Panginoon Jesus. Ito po ang panalangin sa pangalan niyo po. In Jesus' name, amen and amen and amen. Good morning po and God bless po sa bawat isa. Wag po muna kayong uuwi kasi may inihanda po tayong lomi. Mainit na lomi sa bawat isa. At para masarapan ang inyong lomi, meron po diyang mga itlog, pakihanap na po. God bless po sa ating mga online. Happy Lord's Day po.